Nabulag na ang kaliwang mata ko. At dahil sa mga nasirang nerve, mabubulag din ang kanan kong mata sa loob ng 3 taon. Pero sabi ng manghuhula, bigla daw akong aasenso sa buhay. Dahil lang yun sa ginawa kong pagtulong 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas ko ang isang babaeng pinaliligiran ng mga siga-siga. Pero nabulag ang kaliwang mata ko dahil sinaksak ako ng bote ng beer. Ang masakit pa, hindi man lang nagpasalamat yung babae. Pagkatapos kong iligtas, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Ngayon, wala nang lunas ang kondisyon ko. Tumayo ako sa harap ng pwesto ng manghuhula at nagsalita. Ako si Lin Feng. Gusto kong malaman kung gaano na lang katagal ang buhay ko. Ay ho, may puting liwanag sa kaliwang mata mo. Sa loob ng 3 araw, isang malaking biyaya ang darating sa'yo. Agad kong tinanggal ang peking mata ko. Manong, peke po ito. Natigilan ang manghuhula. Isinuot kong muli ang mata ko at tumalikod na para umalis. Akala ko, kino-comfort niya lang ako. Pero bigla na lang may damaloy na kuryente mula sa peking mata. Isang matinding kirot ang naramdaman ko. Bumagsak ako sa lupa. Self-purification, kumpleto na. Nakikipag-isa na sa brain nerves. Nagtiimbagang ako at pinilit umupo sa isang bench sa gilid ng daan. Parang pinupunit ang utak ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Iminulat ko ang aking mga mata. Nagbago ang mundo. Isang kumpol ng mga asol na numero ang sumabog sa paningin ko. Bilis ng sasakyan, taas ng gusali, bigat ng mga dumadaan. Lahat ay malinaw na nakasulat. Kamusta ka, Lin Feng? Ako ang supercomputer sa loob ng kaliwang mata mo. Ang pangalan ko ay Tianshu. Bigla na lang may boses ng isang batang lalaki sa isip ko. Hindi pa man ako nakakabawi sa gulat. Biglang nag-focus ang paningin ko sa isang babaeng nakapulang vestida, 10 metro ang layo. Pagkalipas ng 2 minuto at 50 segundo, mamamatay siya. Bilisan mo, kunin mo yung mansanas sa tabi mo. Nataranta si Tianshu. Maayos namang naglalakad yung babae ah. Saan ang panganib dyan? Sa sumunod na segundo, biglang may nag-flash sa isip ko na parang pelikula. Isang mansanas ang gamulong mula sa tindahan ng prutas. Isang matandang lalaki ang yumuko para pulutin ito. Nalaglag ang ballpen mula sa bulsa niya sa dibdib. Nasagasaan ng isang lalaking nakabisikleta ang ballpen at natamba siya. Para iwasan ang natumbang bisikleta, biglang lumiko ang isang kotse at nawalan ito ng kontrol. Diretso itong bumangga sa babaeng nakapulang vestida. Bang, asterisk, at biglang nawala ang pangitain. Sa totoong buhay, kasi simula palang gamulong ng mansanas. May natitira pang 1 minuto at 40 segundo sa countdown. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Dinampot ko ang mansanas na iyon. Hindi yumuko ang matanda. Hindi nalaglag ang ballpen. Tuloy-tuloy lang ang pag-andar ng nakabisikleta. Nakalayo na ang kotse. Normal pa rin ang takbo ng buhay sa kalsada. Walang sino man ang nakakaalam na isang buhay ang kaliligtas lang. Tianshu, kaya mong hulaan ang hinaharap. Ito ay kalkulasyon. May pagmamalaki sa boses ng bata. 3 Mercedes, 2 Audi, 1 Rolls-Royce ang paparating sa direksyon mo. Ikaw ang target nila. Umingit ang mga preno. 6 na mamahaling sasakyan ang hamarang sa buong kalsada. Nagsilabasan ang mga bodyguard na nakaitim. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Nag-flash ang mga data sa paningin ko. Mga top tier na bodyguard. Dongteng Group, isang global medical giant. Ina-activate ang body optimization. Toxin neutralization, 3%. Muscle enhancement, 5%. Naramdaman ko ang pangingilig sa mga kalamnan ng buong katawan ko. Yumuko ang pinuno ng mga bodyguard. Mr. Lin Feng, pinapatawag po kayo ng aming pinuno. Habang kumakagat sa mansanas, sumakay ako sa Rolls Royce. Kanina, hinabol ako nung babaeng nakapulang vestida para kunin ang WeChat ko. Pero isang salita ko lang, pina-address ko na siya. Sa susunod, sa sidewalk ka na dumaan. Madilim sa loob ng kotse. Biglang kumislap ng kulay lila ang kaliwang mata ko. At lumino sa paningin ko ang isang babaeng may napakagandang katawan na nakaupo sa tapat ko. 3 taon na ang nakalipas, sa mismong araw na to. Nasaan ka? Narinig ang isang malamig na boses ng babae. Kumunat ang noo ko. Nagligtas ako ng isang babae. Naging masaklap ang kinahinatnan ko. Walang tigil ang pagpindot niya sa ballpen na hawak niya. Ako yung babaeng yun. Bumukas ang ilaw. Naka-ponytail. Nakasuot ng itim na suit sa ibabaw ng puting coat. Sa likod ng kanyang salamin na gold rimmed ay isang pares ng matang walang emosyon. 10 beses siyang mas maganda kaysa sa babaeng nakapula kanina. Siya nga yung estudyante 3 taon na ang nakalipas. Nabulag ang kaliwang mata ko para lang mailigtas siya. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglaho. Pero wala akong utang sayo. Tumingala siya para tingnan ako. Nagtama ang paningin namin sa kulay lila kong kaliwang mata. Natigilan ang kamay niya. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang pagpindot niya sa ballpen. Naging tensyonado siya dahil sa pagtitig ko. Ang mukhang ito, pareho pa rin ang hugis tulad ng dati. Pero parang muling inukit. Ang peklat sa gilid ng mata kapag sinamahan pa ng kulay lila nitong mata. Nagbibigay ng isang masamang dating. Tianshu, anong problema niya? Tanong ko sa isip ko. Hihi, ang itsura mo ngayon ay mas nakakalamang nasa 90% ng populasyon. Bahagya kong binago ang proporsyon ng mukha mo. Paano naman yung natitirang 10%? Nasa dating na yan, no? Tinitigin ko siya. Kung ganoon, ako pala ang nagligtas sa'yo. Namula ang mga tenga niya.
Umiwas siya ng tingin. 3 taon kitang hinahanap. Hindi ka mahagilap sa mga CCTV. Kaya kinailangan kitang hanapin isa-isa. Espesyal ang pagkatao ko. Ito lang ang paraan para makita ka. Sandali siyang natigilan. At tumigas ang tono ng boses niya. Susuklian kita. Halimbawa, pera. May isang asul na window na lumitaw sa harapan ko. Guching. May 2 doctorate degree mula sa Streetland University. 3 anak na babae ng chairman ng Tiansheng Group. Tianshu. Pati yan kaya mong malaman. Facial recognition at social media accounts. Nakalagay sa social media niya, single siya. Tumunog ang cellphone ni Guching. Nahanap na siya. Dadalhin na namin siya sa inyo. Pinatay niya ang tawag. Ang sama ng timpla ng mukha niya. Sumama ka sa akin, kakausapin ka ng ama ko. Ang pinakamayamang tao, si Gu Shenshen. Nagka-interes ako. Tumango ako. Nakatitig sa mabilis na dumaraang tanawin sa labas ng bintana. Hoy, iniligtas ko ang buhay mo. Pwede bang wag mo akong tsatuhin na parang may utang ako sa'yo? Ang mga lalaking gustong lumapit sa akin. Wala ni isang may mabuting intensyon. Malamig na sabi ni Guching. Miss, ikaw itong kusang naghanap sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko man lang malalaman na may isang tulad mo pala. Si Leding. Mga negatibong impormasyon na kinalkal lang ni Tianshu sa internet. Workaholic. Sobrang istrikto sa prinsipyo. Halos parang may sira na sa ulo. Tinanggihan ang mahigit sa 10 manliligaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Guching. Ang talam ng tingin niya, parang kutsilyo. Ang lakas naman ng loob mong imbestigahan ako. Huwag kang kabahan. Hindi ako kakapit sa'yo. Dinukot ko ang kahan ng sigarilyo. Ang lala naman ng pagkapraning mo. Sisindi pa lang ng lighter. Bigla niya itong hinampez. Bawal manigarilyo sa kotse. Biglang sumabog sa galit ang babae. Nanlisik ang mga mata niya. Walang tigil sa pag-click ang hawak niyang metal na ballpen. Para bang gusto ng manaksak. Itinaas ko ang mga kamay ko para sumuko. Samandal ako sa upuan at nagtulog-tulugan. Sa isip ko, kinausap ko si Tianshu. Ano ka ba talagang klaseng bagay? Seryoso ang tono ng boses ni Tianshu. D3 Sequence Week AI. Kayang kumonekta sa internet para maghanap ng impormasyon. At kayang baguhin ang katawan mo. Hinimas ko ang baba ko habang nag-iisip. Kumikislap-kislap ang lilang ilaw sa kaliwa kong mata. Medyo nakakakilabot sa loob ng madilim na kotse. Ang bulag kong mata, biglang nakakita. Nakasama ko pa ang anak ng pinakamayaman. At kailangan ko pang makipagkita sa pinakamalaking boss ng Jiang City. Sa wakas, may aasahan na rin sa buhay kong to. Ang suntok mo ngayon, may lakas na 100 kilo. Kinuyam ko ang aking kamao. Lumagitik ang mga buto ko. Isang di pamilyar na lakas ang rumaragasa sa mga ugat ko. Nako, simula pa lang yan. Ang sarap sapakin ng tono ni Tianshu. Kapag busog ka na, parang laro lang sa'yo ang pagwasak sa isang bakal na plaka. Natawa ako sa narinig ko. 3 taon akong bulag. Tapos itong pesteng bagay na to, 1 segundo lang, pinagaling na ako. At ang mas nakakaloko pa, nagyayabang pa na magiging strong AI daw siya sa loob ng 2 taon. At sa loob ng 5 taon, ang IQ niya raw ay lalagpas sa 125,000. Biglang yumanig ang sasakyan. Sinabayan ko ang alog para bumangon. Mula sa likuran ni Guching, kumuha ako ng librong ang sining ng pakikipag-usap. Tutal, wala naman akong ginagawa. Ina-activate ang data eye. Activated na ang full brain reading mode. Pagkatapos magsalita ni Tianshu, parang nag-aapoy ang kaliwang mata ko. Ang mga letter sa libro, tila nabuhay at bumabaon sa utak ko. Tuloy-tuloy lang ang paglipat ko sa mga pahina. Nakakatakot sa bilis. Baliw ka na ba? Sinaman ako ng tingin ni Guching. Pero pag-angat niya ng tingin, nagtama ang aming mga mata. Ang lalaking kanina lang ay mapaglarong nakangiti. Ngayon, ang tingin niya ay malalim at walang buhay, parang tubig na hindi umaagos. Hindi ko siya pinansin. Sa loob lang ng kalahating oras, 3 libro ang natapos ko. Mga teknik sa pakikipag-usap, pagsusuri ng red wine, ekonomiya ng China, pagsara ko ng libro, parang nakatanim na sa utak ko ang lahat ng laman noon. Pumasok ang sasakyan sa manor ng pamilya Go sa labas ng lungsod. Nakakalula sa laki ang lugar. Parang isang parke. Pagkahinto ng Rolls Royce, agad kong itinulak ang pinto at bumaba. Ayan pala yung lalaki. 2 dalagitan na naka-ponytail ang lumapit. Magkamukhang magkamukha sila, pero puno ng pangmamaliit ang kanilang mga tingin. Hoy, yung nagngangalang Wanwan, iniunat ang kamay para tapikin ako. Mabilis akong napalingon. Ang mga linya sa gilid ng mukha ko, matigas na parang inukit ng kutsilyo. Ang peklat sa gilid ng mata ko, sinabayan pa ng lilang ilaw mula sa kaliwang mata. Para akong isang mabangis na hayop na handang sumalakay anumang oras. Langya, sabay na tinakpan ng 2 dalagita ang kanilang mga bibig. Namula ang mga mukha nila na parang puwet ng unggoy. Lumapit si Guching. Palamig ang kanyang ekspresyon. Sumunod ka sa akin. Sumunod ako sa kanya papunta sa main building. Habang nilalampasan namin ang mag-asawang medyo may edad na, biglang nagsalita si Tianshu. Na-detect ang masamang intensyon. Lalaking nakasot, tibok ng puso, 110. Lakas ng hawak, 28 kilo. Iniisip ko kanina kung paano kaayusin. Ang taong ito ay bayaw ni Guching, Vice President ng Tiansheng Group. Natigilan ako. Sinulyapan ko ang lalaking nakasalamin na gold ring.
Kung makangiti ang isang to, parang si Buddha. Pero may patalim na nakatago sa tingin niya. Interesante. Napangisi ako. Sumunod ako kay Guching papasok sa villa. Sa gitna mismo ng sala, isang matandang maputi ang buhok ang nakaupo sa isang engranding silya. Pinaglalaruan niya sa kamay ang mga prayer beads. Ang tingin niya ay parang sa agila. Ma, nandito na po siya. Yumuko si Guching bilang paggalang. Pagkatapos ay dinala niya ako palapit sa kanila. Ang panganay kong ate, si Guwanj. Ang bayaw ko, si Zhao Tianba. Pagpapakilala ni Guching, magiliw na ngumiti si Guwanj. May kabaitan sa kanyang mga mata. Sabi ni Tianshu, laging nagka-charity ang babaeng ito. Puro litrato ng niluluto niya ang laman ng social media niya. Isang tipikal na ulirang asawa at ina. Ibinuko ni Zhao Tianba ang kanyang mga braso para yakapin ako. Napakalakas ng tawa niya. Kapatid na Lin, mula ngayon, isang pamilya na tayo. May na-detect na abnormalidad. Bilis ng puso, 110. Biglang pagtaas ng adrenaline. Galit ang taong ito. Paalala mula kay Tianshu. Bigla akong kinabahan. Nang bitawan ko ang kamay niya, nakita ko ang impormasyong lumabas. Zhao Tianba, 38 taong gulang, manlalaro ng archery, Vice President ng Tiansheng Group. May hawak na 0.13% ng shares. May isa pang account sa Green Messenger na kachat ang best friend ng asawa niya. Nagrereklamo na may paborito ang matanda. Malabong maging kapamilya. Binawi ko ang kamay ko. Yung mga pailalim na tingin ng bayaw kong to. Halatang halata na. Kaming 5 magkakapatid na babae sa pamilyang Go. Ang pangalawa ay si Gumanjay. Biglang nagsalita si Guching. Ang international best actress na si Gumanjay. Nagningning ang mga mata ko. Idol ko yan. Kumunat ang noo ni Guching. Biglang humirit ang kambal. Bayaw, turuan mo naman kaming mag-archery. Humakbang ng 2 beses si Zhao Tianba. Bigla siyang lumingon. Tinilaan niya ang gilid ng kanyang labi at nakangiting nagtanong. Shaolin, sama ka rin. Hinihintay lang ng taong yan na kumagat ang pain. Seryoso ang boses ni Tianshu. Espesyalidad niya ang archery. Gusto niyang ipamukha sa'yo kung sino ang mas magaling. Tinitigin ko ang kumikinang niyang mga mata sa likod ng kanyang salamin. Bigla akong napangiti. Tara, tingnan natin kung may matututunan ako. Nasa pinakaloob ng asyenda ang archery range. Nakatayo ang kahoy na target sa layong 100 metro. Kinuha ni Zhao Tianba ang recurve bow. Whoosh! Sapul sa bullseye ang pana. Simpleng bagay. Ibinaba niya ang pana. Mapanghamon niya akong tiningnan. Inabot ni Gulele ang pana. Galingan mo, kuya. Sa sandaling hawakan ko ang pana. Nagsimulang magbigay ng datos si Tianshu. Bigat ng pana, 32 pounds. Pull coefficient, 1.2. Hangin mula sa timog silangan, level 3. Koreksyon, 2.5 degrees. Hinayla ko ang tali. Hinayla ng pinalakas kong mga kalamnan ang pana na parang bilog na buwan. Pagbitaw ko sa pana, agad na nagbago ang ekspresyon ni Zhao Tianba. Hindi lang sa bullseye tumama ang pana model. Biniyak pa nito sa 2 ang palaso niya. Wow, ang angas naman ni kuya. Nagpalit-palit ang kulay sa mukha ni Zhao Tianba. Pilit siyang umiti. Sinwerte ka lang. Subukan mo ulit. Hindi ako umimik. Nagpakawala ako ng 3 sunod-sunod na palaso. Bawat isa ay tumama sa iisang tuldok. Diretsyong nabiyak ang bullseye. Tianshu, masasabi mo bang nabunutan ko na ng pangil ang asong yun? Palihim akong natuwa. Oo naman. Ang tibok ng puso niya ngayon, 150. Malapit nang sumabog sa galit. Nakatayo si Guching sa lilim ng puno. Pinapanood niya ang paghila ko sa pana, ang pokus at tikas ng aking tindig. Bigla niyang naisip na hindi na pala ganoon kasama tingnan ang lilang kislap sa kaliwang mata ko. Ang pader ng maliit na kubo sa archery range ay puno ng mga tropeyo at litrato. Inayos ni Zhao Tianba ang kanyang salamin. Nagkukunwaring mapagkumbaba, mga lumang kwento na yan. Pinagmamasdan ko ang mga kupas niyang tropeyo. Biglang may lumitaw na pop-up mula kay Tianshu. Naitala na ang kakayahan sa pagpana. Master level. Durugin ang kalaban. May kaunting alam. Hinaplus ko ang aking baba. Tumingin ako kay Zhao Tianba. Tara, maglaban kaya tayo. Ikaw, lalabanan mo si Bayaw. Halos mamilipit sa kitatawa si Gulele. 6 na beses na siyang champion, no? Nagpipigil ng tawa si Zhao Tianba habang nagpapanggap na seryoso. Sige na, dahil interesado naman si Lin. Pagbigyan na natin, 25 metro, anan ng nakapiring. Hindi naman kita nilalamangan yan, di ba? Yung pangmamaliit sa mga salita niya. Hindi niya na nagabalang itago pa. Nagkansyawan at nagpalakpakan ng kambal. Inaasan pa ni Zhao Tianba ang pusta. Ang matatalo, patiwarik na kakain ng tanghalian. Game ka ba? Sige ba? Mabilis ang sagot ko. Kinuha ni Zhao Tianba ang isang professional recurve bow. Piniringan ni Gulele ang kanyang mga mata gamit ang isang silk scarf. Huminga siya ng malalim. Binanat niya ng husto ang pana. Tumibat ang palaso sa hangin. Tug, mula sa 25 metrong layo, sapul sa gitna ng target. Walang tatalo kay Bayaw. Sigawan ng kambal sa tuwa. Ang tingin nila sa akin ay para bang isa akong katatawanan. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sulok. Dinampot ang isang luma at sirang hornbow. Ang tali nito ay gawa sa abaka. Magaspang ang kahoy. Halatang halata na isa lang itong lumang gamit para sa pangangaso sa bundok.
Yan ang gagamitin mo. Napahampas sa hita si Zhao Tianba sa sobrang tawa. Lumang pana yan na panghuli ng baboy ramo. 180 libra ang bigat para mabanat yan. Kailangan pa ng 2 tao para lang mahayla yan. Gagamitin mo yung bagay na yan para tumira sa 30 metro. Halos mabaliw siya sa tuwa sa isip-isip niya. Naghahanap ng kahihiyan ang tandang to. Dapat lang siyang mapahiya. Hindi ako umimik. Hinawakan ko ang katawan ng pana. Sumabog ang lakas mula sa mga pinalakas kong kalamnan. Isang malakas na lagitik ang narinig. Gamit lang ang isang kamay, nabinat ko ng husto ang abakang tali na parang kabilugan ng buwan. Natigil ang halakhak ni Zhao Tianba sa kanyang lalamunan. Nanigas ang mukha niya na parang bangkay. Masyadong boring ang 30 metro. Casual akong dumampot ng isang maliit na bato. At isinalang sa tali ng pana. Yung dulo ng palaso mo na lang ang titirahin ko. Baliw ka na ba? Napasigaw sa gulat si Gulaylay. Titirahin ang dulo ng palaso mula sa layong 25 metro. 100 beses na mas mahirap yan kaysa sa pagtama sa bullseye. Hindi man lang ako kumurap. Pagkabitaw niya, sumibat ang bato. Sa sobrang bilis, anino na lang ang nakita. Pagkatapos ng isang malutong na lagitik, nakatitig ang lahat sa target. Sapol na sapol ang bato. Umagos ito sa dulo ng palaso ni Zhao Tianba. Nag-iwan ito ng isang tuldok sa bullseye. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang archery range. Ang mukha ni Zhao Tianba ay nag-iba-iba ng kulay. Namula, tapos namutla. Nagngangalit ang mga daliri niya sa pagkakahawak sa pana. Ang galing na 10 taon niyang pinagpraktisan. Sa harap ng isang casual na tira ko, ay naging isang katatawanan. May napili na kung sino ang kakain ng patiwarik. Binaba ko ang busog na gawa sa sungay. Nagpagpag ako ng kamay. Nakanganga ang kambal, kasya na yata ang isang itlog sa bibig nila. Anong medyo marunong doon? Parang Diyos na bumaba sa lupa. Sumipol si Tianshu sa loob ng isip ko. Oh, ano? Hindi lang salita atong galing ko, di ba? Napangisi ako, habang nakatingin sa nangingitim na mukha ni Zhao Tianba. Ang asungot na to, baka hindi na makangiti pa sa buong buhay niya. Bigla namang inayos ni Zhao Tianba ang kanyang damit, at muling nagpakita ng isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Ayos lang, ayos lang. Practice lang naman. Pero ipinakita na sa akin ni Tianshu ang mga detalye ng malapitan. Yung metal na shaft ng palaso, naiupi sa isang magaang diin lang ng daliri niya. Hindi normal ang taong to. Ang lakas niya, hindi pangkaraniwan. Naging seryoso ang boses ni Tianshu. Napatingin ako sa mga kamao ni Zhao Tianba na namumuti sa higpit ng pagkakakuyom. Naintindihan ko na ang lahat. Kung ayos lang naman pala ang lahat, maghanda na tayong kumain. Nakangiting tumalikod si Zhao Tianba. Walang sino man ang nakakita sa pagnanais niyang pumatay sa lalim ng kanyang mga mata. Kailangang mapatay ang batang to. Napangiti ako habang tinitingnan ang likod niya. Ang pamilya Gu ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko.